Isa pa, yung mga humihingi ng tulong. May mga taong mga nag-o-offer sa inyo na tutulungan kayo. Nagpapakilala na sila ay taga-OWA o taga-gobyerno para po mabihing kayo ay tutulungan nila. Hihingan kayo ng kahit pa, yung tax daw sa ticket. Then, kukunin kayo sa bahay ninyo at i-hotel kayo. Diyos ko, wag po kayo magpapaniwala. Wala pong taong pwedeng kumuha sa bahay ninyo maliban po sa Saudi authorities. Tandaan ninyo, ang rescue ay hindi po pwedeng gawin diyan po sa gitnang silangan. Bawal na bawal po yan. Tanging authorities lang ang pwedeng pumunta sa bahay ninyo. Pag meron po kayong na-encounter dahil kayo po ay humihingi ng tulong at ooperan kayo na magbibigay lang kayo ng tax, sagot na po nila ang ticket, kukunin kayo sa bahay, i-hotel kayo. Huwag po kayong maniniwala. Marami na nabibiktima nito. Diyos ko po. Yan po ang lagi niyong ginagawa. Marami kayo nang hilig magpapaniwala. Hindi po dapat kayo nagpapaniwala sa mga scammers. Marami po yan sa social media. Nakita ninyo sa aking mga post. Pag nag-post ako, meron pong mga sumasagot na padalhan mo si ganito o may message ka sa kanya. Meron na pong nabiktima niyan. Meron na pong nabiktima. Hindi ko nga makita kung nag-asan na siya ngayon. Nag-message sa pamasahe niya. Kinausap ko na yung agency para tulungan siya. Kaya please, hindi po dapat kayo, kung kayo po ay mga biktima ng mga pangmamaltrato ng inyong mga amo, please, meron pong ahensya na pwede nyong hingan ng tulong. Nandiyan po ang OWA. Sila po ang pukpukin ninyo, yung OWA. Dahil yan po ang kanilang trabaho. Mandato po ng OWA na tulungan po ang mga OFW na humihingi ng tulong. Tawagan po ninyo ang mga hotline po ng OWA. Hindi yung kung sino-sino po pinapatulan ninyo na nag-o-offer sa inyo na tutulungan kayo. Tapos kunyari, hihingan kayo ng tax, ng ticket, ang ticket libre, tax lang babayaran nyo. Wala pong ganun. Wala pong bayad ang tulong. Libre po yan. Ang problema, marami dahil gusto ang makaalis agad sa bahay ng amo o ma-rescue, pinapatos po yung mga ganon, not knowing na sila po ay ini-scam na. Lalo na yung mga gumagamit po ng pangalan ko. Napakarami po niyan. Ginagamit po ang pangalan ko sa pang-i-scam. Kaya please, sa mga kababayan ko, avoid all those scammers.